Pag-usapan natin tong mga magre-re-elect na mga congressman sa nangyayari ngayon dito sa Kongreso. At unahin natin tong si Manila Representative Joel Chua, na sa tingin ko mahihirapan na itong makabalik sa pwesto. Lalo na yung distrito niya talagang sinuportahan nung nakaraang halalan itong si Duterte. Tapos ganito ang ginagawa niya, lumalabo na po ang posibilidad na ito'y ma-re-elect dito sa District 3 ng lungsod ng Maynila. At sigurado magpapalit ng congressman dito sa District 3. At nangunguna rin itong kalaban niya. Wala pa man niyang quadcom na yan nangunguna na itong first councilor ng District 3 Maynila na si Apple Nieto. Kaya siguro itong si Kong Joel Chua na medyo pag tinatanong siya ni Sara Duterte, parang layo nang iniisip. Parang hindi siya makapag-focus dun sa mga sinasabi ni BP. At talagang nabibigla siya. Napapansin naman po natin at marami na rin nakakapagsabi sa atin na kapag itong si BP Sara ay nagsasalita patungkol dito kay Congressman Joel Chua, talagang parang nabibigla. Parang nasasyak ata, di ba? Pero ang maganda rito talagang itong si BP Sara talagang sinasabayan talaga sila. Hindi nagpapakita na natatakot, hindi na nagpapakita na guilty. At ang nakikita pa nga nating mukhang umiilag itong mga nasa Quadcom. Diba itong ilan na nasa Quadcom na nag-iimbestiga dito sa BP Sara. Pero mabalik tayo dito sa Congressman Joel Chua na mukhang talagang iba na sitwasyon niya sa District 3 Maynila. Napapansin natin, di lang tayo nakakapansin yan. Lalo na yung mga taga District 3 mismo, dahil ang bukod tanging sinasabi ng District 3 parang ngayon pa lang kumikilos ang ilang mga incumbent na namumuno dyan sa lungsod ng Maynila. Particular na siguro itong si Joel Chua, na siguro yung mga ginagawa niya hindi ramdam. May ginagawa naman siguro, kaso nga lang hindi naman siguro ramdam ng mga taga Maynila. Kaya ngayon medyo mabigat ang laban nito. Dahil lahat ng survey na lumabas dito sa District 3 talagang wala, talagang nangunguna itong incumbent councilor na tatapatan siya ngayong darating na halalan. Kaya itong nangyayari ngayon sa Quadcom malaking bentahe talaga ito. Kaya habang pagpapatuloy natin dyan ang pag-iimbestiga, siguro yung mga congressman na ganyan, congressman na nandyan, talagang mamimiligro ngayong darating na halalan.